Welcome back to my channel. Mabuhay! Kamusta po kayo mga ka-OFW? Binabati ko po ang ating mga kababayan sa ang mansulok ng mundo. Ako nga po pala si Magandana, isang OFW. Disclaimer lang po, lahat po ng isi-share ko sa vlog na ito ay base lang po sa aking personal experiences bilang isang OFW. At ang pinakahangarin lang po ng vlog na ito ay ma-share kaunting kaalaman sa ating mga kababayan dahil sharing is caring. So, without further ado, let's get started. So, ngayon po, pag-uusapan natin ang different kinds ng accommodation na pwede natin tirhan habang tayo po ay nagtatrabaho sa United Arab Emirates. Ano nga ba yung mga option na meron po tayo bilang abroad sa United Arab Emirates? So, pag-uusapan natin yan at sa abot po ng aking makakaya, iisa-isahin po natin yan at kung pwede, bibigyan ko po kayo ng mga ideal price na mga presyo ng isang abroad pag nangungupahan sa UAE. Okay po? Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa United Arab Emirates maraming building. So, dalawang klase lang po ang pwedeng paupahan sa UAE. Building at villa. Yung building po, marami niyan sa Dubai. At yung villa naman, karamihang nakikita ko siyang pinapaupahan sa Abu Dhabi. Okay, madako po tayo sa building. Sa building po, maraming flats. Yung tinatawag nilang flats. Ibig sabihin parang buong apartment. At sa loob po ng flat, maraming rooms. At doon na papasok ang pwede nilang paupahan. So, sa flat, may tinatawag na master bedroom, room number 1, number 2, number 3, and number 4. Meron pang ang maid's room. Pwede nilang paupahan yon. At meron pang partition 1, partition 2, partition 3. At meron pang bed space 1, bed space 2, bed space 3. At ito pa, meron pa bed space upper at bed space lower. Okay po? So, isa-isahin po natin lahat ng aking nabanggit. At pag-usapan naman po natin ang different kinds of room na pwede po nating upahan pag tayo po ay nagtatrabaho as an OFW sa United Arab Emirates. Okay, may tatlong option po yan. Okay, so nangunguna po sa listahan ay ang master bedroom. Bakit po siya tinawag na master bedroom? Kasi meron po siyang master bed sa loob, meron din po siyang attached cabinet, at meron din po siyang attached bathroom. So, di ba? Bongga, lahat attached. Wala ka nang poproblemahin pa. So, nagre-range po ito for about 2,000 or 2,500 or 3,000 dirhams to 3,000 dirhams. So, yun po ang pricing niya. Hindi ko lang po sure yan ideal price lang po yung binibigay ko sa inyo o yung binabahagi ko sa inyo. Para magkaroon lang po kayo ng idea. Okay, number 2. Ang tinatawag po na normal room. Ito po yung normal room. Hindi naman po siya gaanong maliit. Hindi rin po siya gaanong malaki na sobrang bongga. Okay. Sa loob po ng normal room, meron lang kadalasan, hindi ko nilalahat, kadalasan ay bed lang po ang nasa loob. Minsan nga wala pang bed eh. So, wala po siyang attached cabinet at wala din po siyang attached bathroom. Yung ibang mga nagpapaupa, pinoprovide nila yung kahit maliit na cabinet para mapaglagyan ng mga damit, pero yung iba po hindi. Kailangan mong bumili at ikaw ang maglalagay ng cabinet mo sa loob ng room mo. So, yung normal room po nagre-range siya for about 1,200 to 1,800. Minsan umaabot siya ng 2,000. May mga ganun po. Depende po yan. Depende. Okay. Number 3 po is ang tinatawag nilang maid's room. Ito po yung maid's room. So, yung maid's room po, explain ko lang. Hindi rin siya ganong malaki
na katulad ng master bedroom, hindi rin po siya ganong maliit na sobrang liit, okay? So, kadalasan po, meron lang siyang bed sa loob. At yung size po ng bed na yun, minsan, kadalasan po ay parang pang single bed lang, pang isahan lang. Pero ang kagandahan sa maid's room ay meron siyang attached bathroom. Okay po. So, yun ang kagandahan sa maid's room. So, yung maid's room ay nagre-range siya for about 1,500 to 1,800. Yan po yung ideal price niya. Okay? Hindi ko po nilalahat. Disclaimer lang ha. Ideal price lang po yung sinasabi ko sa inyo. At yung mga pricing po, paalala ko lang po sa inyo mga ka-OFW, ang pricing po ng bawat inuupahan natin sa UAE ay depende rin po sa building na mapipili nyo. Kasi may mga building po na luma na at may mga building po na bago pa. Okay po? So, nakadepende po yan. Alright. Clear po tayo doon? Okay, ngayon naman, pag-usapan natin yung tinatawag nilang partition. Okay, ano nga ba ang partition? Okay. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang partition. Ito siya. So, may dalawang uri ng partition, mga ka-OFW. Ang dalawang uri ng partition sa United Arab Emirates, Dubai man or Abu Dhabi ay ganito. Rattan partition at wooden partition. Okay. So, pag-usapan po natin ang rattan partition. Ano nga ba ang rattan partition? Okay. So, imagine niyo po, isang normal room at hinati sa dalawa. Okay. At yung pangharang na ilalagay sa gitna ay ang tinatawag na rattan. Kaya siya tinawag na rattan partition. So, basically, yung pangharang lang ay rattan. So, yun ang tinatawag na rattan partition. Ano yung nasa loob ng rattan partition? Isang kama. Siyempre, may AC kasi nasa loob ka rin ng room. At isang mini table. So, usually, ganun lang. Yung iba, merong cabinet. Yung iba, wala. So, yun. Ang rattan partition po ay nagre-range siya ng 1,000 to 1,200. Okay. Usually, ang rattan partition po, isang room, hinati sa dalawa at pinangharangan ng rattan. So, yun po ang rattan partition. Gets po ba? So, pag-usapan naman po natin, ang number 2 sa partition ay ang tinatawag nilang wooden partition. Okay. Ano nga po ba ang wooden partition? Okay. Again po, imagine, isang buong room at hinati po sa gitna. At yung ipinangharang po doon ay ang tinatawag na wooden or yung tinatawag sa Pilipinas na plywood. Pero naka-attach po siya, nakapako siya and everything. So, yun po ang wooden partition. So, kumbaga, sa isang room, hinati po yun sa gitna at sinecure ng plywood. So, magiging dalawang room siya, di ba? May privacy ka kasi naka-attach siya. At meron ka rin yung iba na paupahan, ginagawan ka din ng isang mini door na gawa sa plywood. So, yun po ang tinatawag na wooden partition. Okay? So, sa loob po ng wooden partition, merong single bed or minsan double bed. At merong isang mini table at merong cabinet. Depende po yun sa nagpapaupa. So, yun po ang dalawang kinds ng partition. Rattan partition and wooden partition. Okay? So, yung wooden partition po nag-range siya minsan sa 1,200 to 1,800. Okay po? Okay, madako naman tayo sa tinatawag nilang bed space. Okay po? Pag-usapan natin ang tungkol sa bed space. So, may tatlong option po kayo pag gusto nyong mangupahan ng bed space. Okay. Meron tayo bed space upper, bed space lower, and bed space whole. Okay. Isa-isahin po natin yan lahat. So, dun muna tayo sa bed space upper. Okay. So, mangungupahan ka as a bed space upper, ibig sabihin, yung taas lang po na ito ang uupahan mo. So, nagre-range siya sa 500 to
to 700. Depende po yan. Uulitin ko po, depende po sa building na mapipili nyo. Okay. At meron naman pong tinatawag silang bed space lower. Ano nga ba yung bed space lower? Nasa baba po kayo. So, medyo comfortable kasi hindi mo na kailangan umakyat pa. So, yung bed space lower po, nagre-range siya sa 700 to 850 dirhams ang upahan po. So, uulitin ko, depende pa rin po. At yung mga price po na binabanggit ko dito ay ideal lang po. At yung pangatlo po ay yung bed space hull. Ibig sabihin po yung buong yon, yung upper and lower, kayo po ang uupa nun. Minsan po kasi may mga kababayan po tayo na inuupahan lahat sa kadahilanan na yung mga gamit nila ilalagay nila sa taas para makasave sila ng space. 'Di ba? At dun sila sa baba matutulog. Yun po yung ang karamihang ginagawa ng ating mga kababayan. So yung bed space hull po, minsan nagre-range siya sa siguro 850 to 1,000. Ganun po yung mga range ng bed space hull. Okay. So, yun po ang iba't ibang klase na pwede nating upahan as an OFW sa United Arab Emirates. Yun po ang iba't ibang klase na paupahan na pwede nating upahan habang tayo po ay nagtatrabaho as an OFW sa bansang United Arab Emirates. Uulitin ko po. Master bedroom, normal room, maid's room, partition, may dalawang kinds ang partition, rattan partition and wooden partition, at ang bed spacer, may tatlong kinds ang bed spacer, bed space upper, bed space lower, and bed space hull. Okay? At kung ikaw naman po ay nakakaluwag-luwag sa bulsa at medyo mataas ang inyong sahod, meron din po na pwede kayong upahan. Ang tinatawag nila na flat. Pwede nyo po yun upahan ng buong flat. Halimbawa po ay family kayo, pwede nyo po yun upahan ng isang flat. Meron kadalasan may 4 na rooms or 3 rooms. May 2 bathroom sa loob. So, pwede nyo po yun upahan. At ang tinatawag nilang villa. Sa villa po, pwede rin po kayong mangupahan. Para siyang studio. Meron kang sariling kusina, may sarili kang banyo, at merong salon, may mini salon, at may kwarto. So, yun po, ibang klase na pwede nating upahan. That's it for today's video. Again po, maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Ang hangarin ko po sa video na ito ay matulungan ng ating mga kababayan at may share ko sa kanila ang aking personal experiences at ang aking kaalaman. Sana po may natutunan kayo kahit konti lang dahil sharing is caring! Mabuhay po tayong mga kababayan ko at ingat po kayo palagi. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Magandana. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Paalam!